Yeah. Good afternoon, everyone. Welcome, everyone. Ayong hapon atong tanan. Welcome atong tanan. Today we are sharing the gospel about call to me, I will answer to you, God says. Karon ang mayong balita ang atong kagamitan na duluhan ko sakita ako ug tubagon ko gayon ikaw ingon ang Dios. We read in Bible Jeremiah chapter 33 verse 1 to 3. Ug atong basahon sa itong mga Biblia sa Jeremias 33, 1 abot sa 3. Jeremias 33, versikulo 1 abot sa 3. Duha ta basa. Samtang nagpabiling akong binilago dito sa hawanan sa gwardiya dito sa palasyo, misulti raw sa kanato ang Ginoo, siya nga nagbuhat sa kalibutan, o nagpahinutan niini o kansang alam mo si Yahweh, ningon kanato, sakita ako ug tubagon ko gayon ikaw. Ipadala ko kanimo ang kahibulungan o kapilalang mga butang nga wala butang sa hiling. Amen. In this world, everyone need the Almighty. O dini sa kalibutan, kinahanglan ang tanan o labing ganahan. So, because the human strength is eternally weak and limited. Kung kaya ang kusog sa tao, ginabihan gayon kahuya o limitado lamang. However, most people do not know how to receive the Almighty's help. Kapan bisan pa rin, daghang mga tao ang wala masayo kung saan nila pagdawat sa tabang sa labing ganahan. Therefore, God, who is our knowledge, kindly speak to us through the Bible. Kung mao na ang atong Dios, nga mao ang ato ang kahibalo, mapahiusanon nga nagsulti din kanato pinaagi sa Biblia. Bible says, seek me honestly, and I will find you and answer all your prayers. O ang Diyos pag-ingon nga pangitaa ako mga pinag-anon o lantawon ko ikaw ug tubagon ko ang imong mga pag-ampo. So I pray that everyone will receive the answer in God's word today, discover great mysteries and become the great servant of God. O muna ako nag-ampo nga ang tanan makadawat og tubag, pinaagi sa tulong sa Dios karon ug akong madiskubrihan ang dako kaayong misteryo o mahimo kitang mga ilado nga alagad sa Dios. At that time, Prophet Jeremiah in the courtyard of the gardens in the jails. O aling naa si ang propeta Jeremias ana siya sa kawanan sa bilangguan sa maong hari. And then the word of the Lord came to him second time. O sa ikaduha kay gayon ang tingog o ang pulong sa Dios niabot kaniya. Jeremiah, prophet, do not worry about it. Instead of that, call to me, I will answer you. Ingon ang Dios Jeremias, propeta Jeremias ayaw ka bala kainon gawas ni ana sa pita ako o tubagon ko gayon The ikaw. Bible says how to call to God. Psalm 91 verse 15. Kung ang Biblia nagtudlo ka nato kung sa mga pagsangkit sa Dios o kung masahon sa Salmo kapitulo 91 versikulo 15. Salmo 91 versikulo 15. Kung naan doon natin mabasa, sa dihang sangkiton ako nila, tubagon ko sila. Mag-uban ako kanila, sabihan sila na sa kalisdanan. Luwason ko sila o kasibugan. Amen. When we have trouble and suffering, problems and sickness, we need to call to God Almighty. Kung kita doon yung mga kalisdanan, mga problema o mga kalatian man, kinahanglan kong sangkiton ang Diyos na labing ganahan. Because God speaks, because He can solve our problems many times. Tungkol kaya ang Diyos, musulti gayon. Tungkol kaya makahimo siya sa pagsulbad sa kanan natong mga problema bisan kanusta. He doesn't just speak for us. Wala naman siya musulti kaya para na sa kalingawan. Jeremiah chapter 33 verse 2 says this. O binig sa Jeremias, balik na sa libro sa Jeremias 33 versikulo 2. Jeremias 33 versikulo 2. Nagingon, siya nga nagbuhat sa kalibutan kung nagpahimutang ini o kansang ngalan mo si Yahweh, maingon kanako. Amen. We must understand who is God. God is the performed all the
earth and universes. Muna kailangan na itong masabot kung kinsa ang Dios. Ang Dios mo ay nagbuhat kung nagdumala sa tibuok universo. And that's why we must believe God can do everything when we call to Him. Muna kailangan na itong tuuhan na mabuhat sa Dios ang tanatutang sa Diyan. Kung sa Diyan kita masampit kaniya. Also, Jesus Christ invited us to bring our problems to Him. O si Ginoong Hesukristo sa nag-imbitar ka nato, na itong dadon ang tanatutang mga problema manha kaniya. Bible says in Matthew chapter 11:28. Ang Biblia nag-ingon diri sa Mateo kapitulo 11 versikulo 28. Come to me, Duol ka mo kanako, among tanang ikabuya, ug imutan sa nagpaskan, o papahulayon ko kamo. Amen. When we call to God Almighty and Jesus Christ, He will give us the rest and make new ways. Muna, kung musapit kita sa labing ngalan ng Diyos, kung Ginoong Kristo, aparan kita niya o papahulayan, o bagpo alalan. As a Christians, how can we call upon to God Almighty? Kung isip Kristohano, kung saan man itong pagtawag sa atong Diyos na labing ganghanan. In the Bible, example, honest prayer, harmless prayers. O ang Biblia, adunay pananglitan, unay mo diri nga ang matinudanon nga pag-ampo ni Hana. At the times, indeed, the standard of the Hannah was a priest, thought Hannah was a drunkard. O si Eli nga pare, nakita ni Hana, nakatayon siya, na si Hana, hubog. Because Hannah was praying to God for honesty. Tungod kay si Hana, nag-ampo man siya sa Dios, mga tinudanon gayon kaayo. Bible says, 1 Samuel chapter 1, verse 12 to O 13. ang Biblia nag-ingon sa unang Samuel, kapitulo 1, versikulo 12, abot sa 13. Unang Samuel 1:12-13, kung na doon ka mabasa, kung samtang nagpadayon sila pag-ampo sa Ginoo, gipalitan ni Eli ang baba ni Hana. Nag-ampo si Hana sa hilo, ang mga mabi lamang niya ang nagkibot kung wala mabati ang iyang tingog busa, nagtuo si Eli na hubog si Hana. And then Hannah was praying to God for honesty to God Almighty. Kung munang nag-ampo pag-ayo si Hana sa labing Diyos. So, we must learn how to pray very well, like Hannah, like blind beggar Bartimaeus. Muna kailangan kita makakatod kung saan pag-ampo pag-ayo sa Marihana, kung hindi sa pangakililimos na si Bartimeo. The prayer of blind beggars, Bartimaeus, to seek Jesus Christ for honesty. Kung nag-ampo usab kini usa ka makililimos nga butang si Bartimeo, nanita gayud siya nga matunog-anon kaayo ni Hesukristo. First we read the Bible, Mark chapter 10, 51 to 52. O atong masahan sa itong mga Biblia, ay napunta sa Marcos, kapitulo 10, versikulo 51, abot sa 52. Marcos 10, 51, 52. Kung nana doon ito ang basa, nangutana si Jesus kaniya, kung sa'yo ipabuhat mo kanako, mitubag ang buta, matutudlo, gusto unta ako nga makita pag-usap. O giinan siya ni Jesus, lakaw na, ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha, nakita ang buta o mituyog siya ka Jesus. When Jesus passing by the Jericho, the two blind men told people said, "Oh, Jesus is passing by now." So sa diyan, nakinig buta, nakadungog siya sa Jesus mo. Sa Jesus mo umuagi na itong galana, nakadungog siya sa mga tao na nagsultihan siya usapan niya. And then there is the two blind men begged some monies. O adunay ito nakabuta dito nga naglimos kung mangayo o kwarta. Even though they could not see Jesus Christ, where is the Jesus Christ? But they have heard the people saying to each other, "Oh, Jesus passing by now here." Isa tutog wala sila kita nga ulabang si Jesus Kristo o nakadungog sila sa mga tao na nag-ingon ang ulabang si Jesus niling galana. Even though they could not see Jesus Christ, but they cried out, "Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on us." Likewise, more loudly shouting to the Lord Jesus. O bisa nung wala sila kita na Jesus, ang panisingit sila na Jesus, Jesus, kaniwag ni David, kalunin taon kami. And then another crowd said to them, "Oh, be silent, silence."
do not cry out. O sa mga tao nga nabito ng takot, ibuyag sila, mag-ilan sila, hilo mo ayaw kong singgin. And the two blind men said, loudly shouting, Lord Jesus, Jesus, please have mercy on us, have mercy on us. Anang duha ka buta, may singgit sila o gusto mo, Ginoong Jesus, anak ni David, kaluyin tahong kami. And then Jesus heard their crying, and what do you want? Jesus stopped and questioned to them. Kung nang ibulong sa Jesus, o kamutan na kanila, kung sa mga ibuot ninyo, ipabuhat ka na ko. What do you want me to do for you? O mingon sa Jesus, kung sa ipabuhat mo ka na ko. When we cry to Jesus Christ, Jesus will answer. What do you want for me? Kung ako musampit kita ang sa Kristo, magtubag sa Jesus ka na ko, mingon sa siya, kung sa may gusto mo ka na ko. Then the two blind men say to Jesus, Lord, we want to see. Kung kini mo ang buta, mingon sa Jesus na magtutudlo, gusto ko ta ako mamakita. And then Jesus said to them, go in peace, your faith has healed you. O inad siya ni Jesus, lakaw na, ang inyong pagtuo mo ay nakaayo ka ninyo. Two blind men had faith when they called Jesus Christ. Jesus will do something for open their eyes. Kung kini nga buta, ano na di pagtuo, ituo sila sa Jesus, makahimo, pag-able sa ilang mga mata. And Jesus said to them, your faith has healed you. Go in peace. Kung mga sa Jesus, mingon ko niya, lakaw na, ang inyong pagtuo, may nakaayo ka ninyo. Two blind men immediately received their sight and follow Jesus Christ around the Lord. Kining buta nakadawat, nakita siya pag-usap, kung misunod na siya ni Jesus Kristo. They could not see anything else before Jesus met them. But at the moment they were opened their eyes and they could follow Jesus Christ only with the very glad. Kani adto wala siya makita kang Ginoong Jesucristo pagtapos na abli ang mata ni Ginoong Jesucristo, nakasunod na siya pag-ayo ni Jesucristo nga malipayon. Nowadays, why so many people cannot follow Jesus Christ? Kung karon sa mga panahon anong daghan ang mga tao ang dili kahimo pagsunod kang Jesucristo? Because they could not see, they cannot see Jesus Christ. That's why they cannot follow Jesus Christ. Tungod kay dili sila kita o wala sila masayod pag-ayo ni Jesucristo, muna dili sila makasunod kang Jesucristo. By faith, we can see Jesus Christ and follow His step every day and night. Inaagi sa pagtuo, makita nato sa Jesucristo, makahimo kita pagsunod kaniya at daw gabi. So all of you and I, we need to seek Jesus Christ more honestly, pray to God, and then our spiritual eyes and brain will be open. We can see Jesus Christ very clearly. Muna ikaw ang pinakalan ng pangitaon sa Jesucristo, magpangko kita mga matinag-anan at daw gabi, kung maabli ako ang espirituhan ng mga mata, kung makahimo kita pagsunod kang Jesucristo. We can hear the voice of Jesus Christ, come follow me, and we can follow Jesus Christ very well. Magtungog na to ang tingin ni Jesus na ringon, dali kung sunod ka na ako, makahimo ka pagsunod kang Jesucristo. And then they become a disciple of Jesus Christ immediately. Kung sila nga misunod kang Jesus, mahimo sila mga disipulo na Jesucristo diha-diha. Jesus calling 12 disciples like this one, follow me, and they will follow Jesus Christ. Kasi Jesus nagtawag sa mga disipulo sa mga ini nga sunod ka na ako, sunod sila kang Jesucristo. And then second verse says, I will answer you your prayer. Kung ikatuwa ang Diyos na ingon, tumagot mo gayon ang imong pag-ampo. So many people worship and bow down to the idolatry. Kandahan mga tao ang nagsimba o nagyukbo sa mga Diyos-Diyos. But idol cannot answer our prayer, but God can answer our prayer. Apan ang mga Diyos-Diyos, dili sila katubag sa ato mga pag-ampo. Apan, ang mga tuod nga Diyos o yung katubag sa ato ang mga pag-ampo. Bible says, Habakkuk chapter 2 verse 18. Kung ang Biblia nag-ingon sa libro sa Habakuk 2:18. Habakuk 2:18. Kung naana dumanta o kasa, unsay kapuslanan sa Diyos na binuhat lamang sa tao,
tinugdan kini sa mga baka. Nganong saligan man sa tawo ang amang nga Diyos nga iyang inuhan. So many people depend on the idolaters, which one made by the hand of man. Tawo mga tao ang nagdepende ang mga Diyos nga gibuhat ka ang tawo. But they cannot answer, they cannot help for people. Apan dili sila makatubag, wala na sila yung mabuhat para matabangan ang mga tawo. They cannot speak to the people. Dili usab kini sila kasulti sa mga tawo. But most of the people follow the idolaters. Apan kadaghanan sa mga tawo, kadayon gyud sila nga nagsunod sa pagsimba og Diyos. Because they don't have a knowledge of God. Okay, nakulangan sila, wala sila ikaalam sa pulong sa Diyos. So we must study Bibles, distinguish them very well. Muna kailangan ka matuod sa Biblia ang ato ang masabtan o mailhan pa tayo. Bible says our God answered with the fire. 1 King chapter 18, 21 to 39. Biblia ingon ang atong Diyos nagtubag siya pinaagi sa kalayo. Sumala sa ingon sa unang mga hari 18. Unang mga hari 18 versikulo 21 abot sa 30 inilite. Sugod sa 21 abot sa 30 inilite. We read the word together. Dungan ta og basa kung dungan mo basa kapitulo 18 unang mga hari. Una dungan ta og si Elias miduol sa kanang katawhan ng Pinoy. Anong dili man kamo makahukom kung si Yahweh mao ang Dios? Simbahan siya, apan kung si Baal mo Diyos, siya'y simbahan. Apan ang katawhan wala gayon mutubag kaniya. Unya si Elias ningon sa katawhan, ako na lamang ang nahibilin sa mga propeta sa Ginoo, apan ang mga propeta ni Baal 350 kabuo. Hatagi kami og duha ka turong baka. Papilia sila usa aron ilang ihawon ug lapaon ug itungtong sa sugnod aron apan kinahanglan nga dili kini duslitan. Unya ang damon ko sa pangusa ka turo ug ipahimutan ko ibabaw sa sugnod ug dili usab duslitan. Ug sa piton nila ang ngalan sa ilang Dios ug sa piton usab ang ngalan ni Yahweh. Ang mutubag pinaagi sa pagpadala galayo siya mao ang Dios. Ug ang mga tao miuyon niya si Elias ningon sa mga propeta ni Baal. Pagpili ka mo usa ka turong baka ug ang damon ni kini paguna. Kay daghan man kamo sa kita ang inyong Dios nga magpadala siya kalayo. Ikuha nila ang turo nga gihatag kanila, giagdam nila kini ug isangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod na sa udto. Sila ningon, "O Baal, tubaga itawon kami." Nagsayaw-sayaw sila libon sa andaran ang ilang gihimo apan wala gayon itubag. Sa pagkaudto si Elias gibugal-bugal kanila nga nagingon, "Kusga pagsangpit kay Dios man kaha siya." Tingalig na malandok pa siya o tingalig may ginakaw o natulog ba o kinahanglan utawon o gikusog sila pagsangpit o gisamad-samaran nila ang ilang lawas pinaagi sa mga espada o bangkaw sumala sa ilang nagkabatasan. Sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon ihalat na ang hapunong halad apan wala kayo mitubag kanila. At that time, there is no length, 3.5 years. That's why every animals die, so many people die without the food, without the drink. Kung aling panahon na sulod sa tulo ka tuig kung wala gayon ulan-ulan, wala ang ilang mga kaayupan, walay makaon, walay mainom. They were gathering on the mountain of Carmel, and they were praying, and Baal, the prophet of Baal and Elijah were fighting. Ubo na nagtigom si Propeta Elias, kauban ang 350 ka mga propeta ni Baal ug lagi sila dito. 450 false prophets cry out in the morning to in the evening, but they got no answers. 450 ka mga propeta ni Baal, nag-angkol sila, nagsambit sila sa Diyos, at sugod sa buntag, abot sa mundo, pag wala gayon tubag. And then Elijah prayed to God Almighty, replacing the altar of the Lord. Apan sa diya nga usa magkampo si Elias sa Dios nga nagamanan, iya unang giayo ang altar sa Ginoo. Elijah prayed to God 37, "Oh, answer me, Lord, answer me, Lord." So
his people will know that you know God, and that you are turning their hearts back again. O dili sa versikulo 37, unang hari 18:37 ningon, tubaga ang tao na tuo Ginoo. Mas aron masayod kini maong katawhan na ikaw mao ang Dios nga nagpahingulsol mo sila. Elijah prayed to God Almighty simply, and then the fire of the Lord came down and burning the whole sacrifice. Kung nag-ampo si Elias sa Dios sa silver kaayo apan mikunsad ang kalayo sa Ginoo, giulot ang tanang halal. Almighty God answered the prayer of prophet Elijah. Gitubag sa labing gamhanan nga Dios ang pag-ampo ni propeta And Elias. then God sent down a great rain in the land. Kung ang Ginoo mipaulan ug usog kayo maulan ni adtong yutaan. And then Bible says in 1 Kings chapter 18, 41 to 45. Kung ang Biblia nagingon sa maoray gyapong libro sa unang mga hari, kapitulo 18, versikulo 41 abot sa 45. Versikulo 41 sugod ka, ug si Elias mingon kang Ahab, tungas karon kaon ug inom, kay may dinahulog sa ulan. Busa may tungas si Ahab aron sa pagkaon. Ug mitungas si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel, ug miyuko ug ibutang niya ang iyang lawom tunga sa iyang mga tuhod. Ug mingon siya sa iyang sulugoon, lakaw karon, tan-aw ngadto sa dagat. Bilakaw ang sulugoon ug tan-aw mingon, wala ako'y nakita. Ug mingon si Elias, balik ngadto sa pito kay gayon. Ug sa ikapito kay gayon, mingon ang sulugoon, may gamay na dagkong maingon kadako sa kamot sa tawo. Ug pataas gikan sa dagat. Sila sa mingon lakaw ug adto si Ahab ug ipaanda ang iyang karwahe ug palugsuma siya kay tingali giabtan siya sa ulan. And then Elijah climbed on the top of the mountain Carmel and then knelt down to God and prayed, shouting to Lord. O muna may adto si Jeremias, may adto si Jeremias dito sa pinakataas kaayo nga dapit sa bukid sa Carmel ug nag-ampo siya sa Dios. Elijah said to the servant, go to the sea and then there is something find this. O gina ni Elias sa iyang sulugoon nga lantawa ang dagat ug lantawa dito ug sa may tao. And the servant went to there and said, oh, nothing happened here. Ug adto dito ang sulugoon ni Elias ug ingon siya wala ako'y nakita. Elijah continued to pray and go again see it was. Kung napadayon ang ampo si Elias, kaya kung gusto nga, nakaw balik dito. Nothing happened there. So wala, pag-adto siya sa lupon, wala dyan kung siya nakita. Elijah said to servant, go again 7 times, go there, see it. Kung mingon si Elias sa iyang sa lupon, ang lakaw dito balik-balik makapito kay kayo, kung lantawa. And then the 7th time, the servant said to the, oh, Elijah, prophet, I saw over there on the sea, there's a cloud like your hand, my hand, a small cloud appears. O mingon diri sa kapitong higayon, mingon ang sulugoon. O Elias, may gamay ng dagpong na ingon ka dagpo sa kamot. Ako nakita sa kamanangan. Elijah says, okay, that is the sign, small cloud like hand. God, we ready. Almighty God, bring the heavy rain, will go down. Pero siya nga, mauna na siya yung sinyales. Kung karoon mag-andak na, kung mag-anto na tayo dito sa ubos, kaya ang Ginoo ang paulan siya o puso. People of God who are praying very well, they can see, they can realize with the small hand cloud, realize Almighty God answers. Katawan sa Diyos, sa kinsa nag-ampo pag-ayo, kahimo sila makakita ko sa kasinyalis, bisan hinili ko sa kadako, sa palat sa tao, tubagon ngayon na ginagawa ko. When we pray, very difficult time, we can see the small signs from God Almighty. This is a very important thing. Una kung nag-ampo kita, madunan ko tayo mga kalisdanan o mga sakit, mangayon kitag sign sa ino, bisan gamay kaayo nga sinyalis, importante kayo kini. Almighty God working starting with the very small sign. Kaya ang labing gawanan ng Diyos, pagsugod siya o lihok, pinaagi sa gamay na kaayo nga sinyalis.
Last night I have dreams. Dreams. Oh, there's the pond. There's for some seawater pull out, and there's some pole, small pole, and there's the very big fish was there. So, kagabi ko no, nagdamgo siya, o kita niya namin hunas, o pagkita niya dito sa tunga, adun ako ni dako kayo nga isda. Many people watching there, but they could not find the fishes. Lahat ko tayo mga tao, magagulong, anak, pag wala nila makit nga isda. And I went there and catch the fishes. O miadto siya dito, kaya ikuha niya nga dako nga isda. Oh, this is the very important sign. We catch the very lost people very well. O sa mga ato ang pagtaong pag-aliw, ato ang bulungan pag-aliw, ang nangawala na katawan. Almighty God gave us a sign likewise, a small sign. Kung nabingawalan nga Diyos, naghatag na ito ang sinyalis kasama ini, gamay kaayo sa sinyalis naman. But other people, they could not see the fishes. Apa na mo bang mga tao, dili sa nakakita, nini mo isda. Almighty God showed us like they lost the people who are very full of the Holy Spirit. Muna nabingawalan nga Diyos, makita siya, na itong mga tao kinsa puno sa Banal Espiritu. God was the answer to prayer Elijah. Kasama gitubag sa Diyos, kini ang tao sa tao nga may napuon nga si Elias. Bible says, James chapter 5, verse 17 to 18. Ang Biblia usab nagingon diri sa Santiago, ako masahon, Santiago kapitulo 5, versikulo 17 abot sa 18. Kung naa na duman ta basa, si Elias sa apan siya maningitong nag-ampo nga dili unta ang ulan, ug wala dili ang ulan sunod sa tulo ka tuig ug tunga. Ug unya nag-ampo usab siya ang ulan unta, ug ang langit midugo sa iyang ulan, ug ang yuta mihatag sa iyang ako. Amen. Amen. Elijah was a man like you and I, and then when he prayed, Almighty God shut the heaven, open the heaven likewise. Si Elias sama rin kanato. Apan nakahimok siya sa pag-abli sa langit o pagsirado sa langit. We are the men of God. We can pray like Elijah. Oh, Ngunang kita makatawan usab sa Dios, mahimo kita pag-ampo sama ni Elias, mga tinag-anon kaayo. And Jesus teaching us how can we believe and pray. John chapter 14, verses 13 to 14. Si Jesus nagtudlo ka nato kung saan nato pagtuo o padayon nga mag-ampo atong masahon. Juan kapitulo 14, versikulo 13 abot sa 14. Juan 14, 13 abot sa 14. Kung na duman ta o basa, o bisan mo sa inyong pangayoon, sa akong ngalan ang ninayaon ng mga pinagiging sa kung pangayo ka mo, bisan unsa sa akong ngalan o hatong kini. We must trust in the Bible and believe and we can do something. Kinahanglan kitang mosalig sa Biblia o mutuo o atong buhaton gayon. And then when we call to God, great and unsearchable things you do not know, show us. Kung manakon musambit kita sa atong Dios, ang dagko kay bulong ng mga utang wala pa nato masayre, iyang ipakita kita nato. Our help will come from the Lord God Almighty. Bible says. Kaya nga atong panabang nagikan lamang sa Dios nga nagitahanan sumala sa lingon sa Biblia. Bible says Psalm 121 verse 1 to us. Ang Biblia nagingon diri sa Salmo kapitulo 5:21, versikulo 1 abot sa 2. Salmo 5:21, versikulo 1 abot sa 2. Duman ka basa mo na, milantaw ako sa kabukiran ug namatana. Diin magikan ang akong panabang, ang akong panabang nagikan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Amen. We must believe that our help will come from the Lord, from the Heavenly Father God. Sa kinahanglan din yun nato nga ato ang panabang nagikan sa ato ang namigdon nga amahan. So we cannot pay them the debts of his God. Kung managili kayo nato matugkad ang kalalong sa iyang halamunan. So our God is very limited, but God God is very high. Ako muna limitado na kaayo ang lapad o taas kaayo ang una sa Dios. Isaiah 55 verse 8 to 9. Para pumasahon Isaiah 55 versikulo 8 abot sa 9. Isaiah 55
Versikulo 8 abot sa 9, kung na duman may basa. Kaya ang akong huna-huna, dili sama sa inyong huna-huna. Kung ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nagingon ang Ginoo. Kaya sama nga ang kalanikan, habog kay sa yuta, ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw. Kung ang akong huna-huna, kay sa inyong huna-huna. That's why we must seek God, we must imitation the thoughts of God Almighty by prayer. Kailangan kinahanglan pangitaon nato ang Dios, o kinahanglan natong sugidon ang huna-huna sa atong nagkakamangan ng Dios, pinaagi sa pagtakbo. Who is God provided all of us? 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Kung kinsa man ang Dios na mo'y naghatag sa kanan natong gikinahanglan. Katong basahon, unang Korinto kapitulo 2 versikulo 9. Unang Korinto kapitulo 2 versikulo 9. Una duman ang basa. Hinoon sumala sa gingon sa kasulatan, ang wala makita o madungog o ang wala ngayon palandungan sa tao, mao ang giandam sa Dios lalong nahigugma kaniya. We cannot understand, we cannot see that well, but God revealed all things through His Spirit. Hindi kayo na masabtan o makita ang kanang pag-ayo, apan ihangin nito padayon dili kanato pinaagi sa iyang espiritu. That's why when we receive the Holy Spirit, we can understand the deeper things of God Almighty. Muna kung ato ang nagawatan ng malang espiritu, atong masabtan o masayran bisan ang mga labing natako pa ng mga butang ay tungod sa Dios na naging pamahalaan. It's the very important thing that we serve in the kingdom of God through Holy Bible. Kung kaya doon ay importante kayo mga butang sa gingharian sa langit, sumali sa gihon sa bisaan sa Biblia. Do not think we have reached the dead enders. Kung di na po naunahon nga nakaabot na ta sa katapusan. God's thoughts are higher than ours. Kaya ang hunang-huna sa atong Diyos, mas taas kaayo kaysa sa atuhan. So God who does stranger things that we cannot understand. Sama nga ang Diyos na nagpadayag sa mga butang, wala pasabot sa mga butang, wala pa nato pasayri. Bible says that the mystery way across the Red Sea, Exodus chapter 14, 21 to 22. Sama nga ang Biblia nag-ingon dire ang misteryo sa pagtabok sa dagat kapula. Sumala sa gingon sa Exodo kapitulo 14. Exodo kapitulo 14, versikulo 21 abot sa 22. Dungan ka basa ko na. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat ug ipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nga hangin gikan sa silangan mamihuros sa tibuok gabi. Nabahit ang tubig ug nauga ang kaliwala niini. This is the miraculous signs of God Almighty through prophet Moses. Ug ang milagro sa Dios kay ipakita pinaagi ng propeta Moises. Moses was a man of God like a real heart. Kung kini si Moises, saan siya sa katao sa Diyos, kasama nimo o kanako. When Moses prayed to God Almighty God, wind sent there and divide the Red Sea. Kung sila ka nakampo si Moises sa Diyos, ang Diyos nagpadala sa usog kayo ang hangin, kung gitunga niya kining mga dagat ng pula. And then all Israel people, 2 million people across the Red Sea with the dry land. Kung kining mga katawan sa Diyos, mga Israelita na mga sobra sa 2 milyones na mga katawan, itabok o nilabang sila ang dagat ng uga. God made you like waters, very wonderful. They have experiences. Kung ang Diyos naghimo og sama niini, o pinahagili na sila tiyan. Also, Bible says that the mystery is the tree that the water will maras. O ang Biblia usab na ingon ang misteryo sa usa kakahoy dito sa mga tubig sa Mara. Exodus chapter 15, 23 to 25. Atong basahin sa mga Biblia sa Exodo kapitulo 15, versikulo 23 abot sa 25. Dungan ta ang basa ko na. Unya niabot sila sa Mara, apan wala sila makainom sa tubig. Dito kay pait man kini kaayo. Busa ginganlan kini Mara. Nagmulo ang katawan kang Moises ug namatana usa may atong imnon. Unya nagampo si Moises sa Ginoo ug ipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Itsa ni Moises ang kahoy ngadto sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig.
After they crossed the Red Sea, they would travel 3 days, but there is no drink water. Umana sila pakalabang sa dagat at ulan. Nagpadayon sila sa ilang panaw sa ilang paglakaw sunod sa piluka adlaw. Sa ilang paglakaw, wala sila mainom na tubig. They found the water, but that waters could not drink because it was very salty. Kung nakaabot sila diri sa kapit sa Mara, o doon tubig dito, apan hindi nila kini mainom. And then Moses prayed to God, crying out to God. Moses said to Almighty God said to Moses, you can put the small wood in the Sea of Mara. Kung nag-ampo si Jesus, nag-ampo si Moises sa Ginoo, napakitaan si Moises sa kahoy, o giinon siya sa Ginoo nga o kana ang kahoy iitsak niya sa dagat sa Mara. Moses put the small wood, put no piece of wood in the water, and the water become very sweet drink. Kung kini nga kahog kini ang gamay nga kahoy, yan ang iitsa sa tubig, kung sa kalit kini nga tubig, mahimo nang mainom na tubig. Likewise, Jesus crucified on the cross, and then when Jesus died, it is finished. Everything is made reconciled with God Almighty. Kung sa mo sabihin nga si Jesus namatay siya dito sa cross sa kahoy, kung sabihan kami siya nga natapos na ang kanay, ang mga katawan na himo na napasiguli sa Diyos sa labing And then all of your life, we can enter the most holy place by the blood of Jesus Christ, who sacrificed on the cross. Muna ikaw ako, makahimo na kita pagsulod sa labing balaan, kadapit na ang dugo ni Ginoong Jesucristo, makitsa na sa sakripisyo dito sa cross. This is the very wonderful mystery and miraculous answer by God Almighty continues. Kung kini ang mga manindot kaayo ang milagro o misteryo gibuhat ni Jesucristo. We must understand God has answered that so great and incomparable that humans cannot even imagine. Muna kinahanglan natong masabtan na ang Diyos nagtubag gayud siya sa mga pag-ampo ug dagko kaayo mga butang nga dili nato mauna-una. I could not imagine how to build the Cambodia church here. Sa mga wala din mo kung saon pagtukod ug simbahan dinhi. Seems like a very difficult sliding land and very difficult, but God made a very wonderful church here. Kaya nakaingon sa nga lisod kaayo ang yuta dire ug slide ang yuta ug lisod kuno tukuran ug simbahan. God gave us the co-workers and idea to make a very strong planting church here. Ako ng Diyos nag-atag og ideya o mga trabahante para makatukod og likod ng simbahan dinhi. I was praying to God Almighty with the area and members of the church continually how to building this church very safety and strong. Kung nag-ampo siya sa Ginoo kauban ng mga kauban sa simbahan, kung saan pagtukod og simbahan dinhi nga likod kaayo nga simbahan. God provided material and co-workers very well, and we were finishing last years. Ang Diyos naghatag og mga materyales o mga trabahante o mga mga tuig na human nato ang pagtukod sa simbahan. God is the Almighty God. He can provide preparing all material, co-workers, all situation overcomes. Ang Diyos siya rin ang labing kahangan ng Diyos kung makahimo siya sa paghatag sa tanan ng kinahanglan o malapusan na ito ang tanang lisod ng mga sitwasyon. So we must understanding this one. Prayer is the secret to open the gate of heaven and moving the handle of God. Ang kinahanglan nato masabtan nga ang pag-ampo mao ako sa kasikreto sa pag-abli sa gingharian sa langit o sa pagpalihok sa kapot sa Dios. It is not ordinary prayer, but honest fervent and honest prayer that comes from the depths of our heart. O dili namang ordinaryo nga pag-ampo kundi matinud-anon ug padayon nga matinud-anon sa pag-ampo nga nagikan sa pinakalalom sa atong kasing-kasing. Such a prayer will move God and reveal the great and incomparable, comprehensible answer beyond our imagination. O ang maong pag-ampo makapatandog gayon ang mga
pagayong sa Dios o baka padayag og dagko og dili matugkad nga mga tubag mga labaw pa sa atong mga panahon. Build a tower of prayer before the Almighty God. Muna kinahanglan nga magtukod kita og turi sa pag-ampo atubangan sa atong labing Let the door of your life will open wide. Kung ang pultahan sa atong mga kinabuhi, makaabli kayo sa lapan. You will enjoy it in the Lord God Almighty, the Jesus Christ. Kung magmalipayon kita, uban ang atong labing kamhanan nga Diyos, ang Ginoong Jesucristo. You can realize you are a very wonderful, beautiful co-workers of God. Atong masabtan na kita mga manindot dahil kaayo ang mga sikap pagbubuhat diha sa ato ang Ginoo. You can rejoice always. Pagaymo kita sa pagpad ka malipayon kanunay. Because God promised, I will be with you wherever you are. Kung ang Diyos nagsaan ako mabuhan kaninyo bisan asa mo adto. I will help you whatever you do, God promised. Kapangan ko kamo bisan unsa inyong buhaton nagsaan ang Ginoo. God is our very wonderful helper and co-workers and provider. Ang Diyos mga to manindot kaayo nga pagtigiya o pagkatabang o paghatag sa kanang tubag. We must seek God Almighty with your whole heart to the least. Ang kinahanglan kang pangitaon ng labing kamanan ng Diyos uban ang kinasing-kasing kayon. God will answer your prayer and then you will working with the very beautiful land. So ang Diyos magatubag sa atong mga pag-ampo, magiya na ito, maglakaw kita sa nindot kaayo nga yuta. Even though somebody came to hear very far from the mountains. Bisan kayo ba diri karon nga minapen o simbat diri nga gikan pa sila sa layo kaayo nga bukid. But this is the very important matter. Seek God Almighty, worship God Almighty. Ano kini importante kayo nga una pagitaon nato kagayo ng atong labing kamanan nga Dios ug simbahon nato ang atong labing kamanan nga Dios. We must keep the Holy Sunday worship service to God very wholeheartedly. Kinahanglan kayo natong tumanon kining adlaw Domingo alang sa atong labing kamanan nga Dios. No studying, no working, anybody and they come to the church, worship to God Almighty. Gani dili ta muskwela, dili ta magbuhat og bisan unsa sa Domingo kung dili ako lamang siyang simbahon sa atong Domingo. And God will answer your prayer and guide your ways. So Ginoo motubag sa atong mga pag-ampo, siya may mugiya sa atong mga dalan. We pray continually by Barangay Cambio, Ambagyo will be saved. Sa mga padayon ta nga nag-ampo nga ang kanang makitawag diri sa barangay Cambagyo maluwas. Almighty God loves us so much. Barangay Ambagyo, all mountain. Ang labing kamanan ng Diyos ay hindi magayon sa kanang katawan nga nagpulit diri sa barangay Cambagyo. Almighty God had a wonderful plan to make a disciple and planting ministry of God very widely. Sa mga labing kamanan ng Diyos, siya plano nga maghimo og mga maayo nga mga disipulo diri sa Cambagyo ug padayon nga magtukod sa simbahan. You are praying, children, young people, brother and sister, and then you can make a wonderful ministry for the glory of God. Sa mga kita karon na bansa yung nagtuon ug aron kita mahimong mga maayo kayo mga misyonaryo o magbubuhat alang sa labing kamanan ng Diyos. We can pray like Moses, like Elijah, like the Apostle Paul, and then Almighty God will open the gate of heaven. Ngayon kita pag-ampo sama ni Moises, sama ni Elias, o bisan ni Apostoles Pablo, o ang labing kamanan ng Diyos, ang iyang ablihan, ang pultahan sa langit. Believe in the Lord and pray to God and Jesus Christ who honestly and then He answer when you are praying anything else. Matutuan lamang ang Ginoo, mag-ampo kita matinuanon kayo sa kinasing-kasing, kung tumagod kayo sa Diyos ang atong mga pag-ampo, isang punsa. We pray, Father God, thank you, Lord, giving us the distinctions. We need to sing your God Almighty, go honestly until answer. Help to all of us. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. We have a holy communion worship reading in the Bible, John chapter 6, 56 to 58. Karon na doon tayo balaan tayo ng komunyon o nato kining basahon diri sa Juan kapitulo 6 versikulo 53 hanggang 58. Muna na duman ang basa.
Jesus said, Gingon kanila, literally, so diyan mo kamo, kung dili ka mo magkaon sa kulong sa anak sa tao, kung dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabagon o kinabuhi. Ang makaon sa akong manod, ay kung inom sa akong dugo, may kinabuhi mo lang katapusan, o banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong manod mo ang matuod nga pagkaon, o ang akong dugo mo ang matuod nga inom. Ang makaon sa akong manod, o inom sa akong dugo, magpabiling dinhi ka na ko ang ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo ay nagpadala ka na ko, tungod kaniya, buhi usap ako. Sama paagi, ang mukhaon ka na ko, mabuhi tungod ka na ko. Busa, mao kini ang pan nga miagigikan sa langit. Dili kini sama sa pan, nga giparon sa inyong mga katigulangan, ug unya nang mamatay gihapon. Ang mukhaon ini mga pan, mabuhi sa layon. This is ceremony is very special from the Heavenly Father, provides food and drinks. So kini nga, mao seremony, importante o special kaayo kung tigikan kini sa atong langit ng mamahan mo ay naghatag kayo mismo sa atong pagkaon ug sa atong inom. We can drink the blood of Jesus Christ. Mainom nato ang dugo ni Jesucristo. We can drink body of Jesus Christ by faith. Makahinom kita sa pagkaon sa lawas ni Kristo, pinaagi sa pagtuo. And Jesus Christ dwells in us. Ug si Jesucristo mukuyog sulod ka nato. We will have eternal life. Makaangkon kita kinabuhing walay This katapusan. is the truth. Ug kini kamatuoran kayo. No one changes this one. Walay makausap kini. Come, my one, my one, Ang ang tanan, halika sa tubangan ug paglinya kita